So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay how to ace your exam, no? Paano makakuha ng mataas na score sa exam, sa quiz, or sa activity natin sa school or any exam, no? So, I have this hack or technique na pwedeng makatulong sa atin para makakuha tayo ng mataas na mga score sa lahat ng mga activities na pwedeng ipagawa sa atin sa school. So bilang estudyante din, no, I would like to share this para pwede nating gayahin, no, kung gusto natin ng matataas na score. So of course, student tayo. Of course, gusto natin ng matataas na score. So itong technique na to, pwede pong magagamit sa limited time, no? Example, one day. So, pwede mo pwede kang maka-ace pa rin ng exam kahit one day lang gamit ang technique na ito. So, ginagamit ko na itong technique since high school hanggang ngayon. So, bakit ba kahit sa limitadong oras ay kaya ko pa din naka-memorize ng madaming mga words, no? So I call this technique a initial hack. So from the word initial, so i-explain ko na lang mamaya, ha? So ang hack na ito or ang initial hack na ito is good for enumeration, multiple choice, identifying, no? Pwede natin gamitin sa mga ito, no? Mas lalo na sa school, no? So, yun yung laging tanong nila sa akin. Bakit ba, nagsasama-sama naman tayong gumala, pero bakit mataas yung score mo? Ganun yung mga tanong nila. So, sabi nila matalino daw ako. Hindi naman talaga ako matalino. I'm just using this hack lang para maka-ace ng mga quizzes, exams, no? So, kala nila matalino ko, hindi na alam na pareho ko din sila. May technique lang akong ginagamit. Kakapareho lang din kami. Average din ako, no? Especially, nakakatulong itong hack na to sa mga kakaroon ng memory, short-term memory. Kasi ako talaga, short-term memory din ako. Pag may mga example, may binasa ako, no? Tapos, hindi yan na-maintain ng matagal sa utak ko. Mga at least 3 days, 4 days, or pinakamatas na yung 1 week, no? Na nasa utak ko pa yun. So, pag hindi ko tinuloy-tuloy binasa-basa, talagang mawawala talaga yan, no? Especially sa ating mga hindi palabasa, hindi palaaral, no? Mga nag-schooling pero chill lang din sa buhay. So parang chill lang, hindi ka masyadong seryoso or hindi ka, kasi iba, mayroong mga tao talagang sinisipagan, which is very good, no? Pero example, may exam kayo next week, tapos naging busy ka this week, no? So paano mo yan mahahack? So wala namang shortcut, no? Kung sakali, paano mo yan makaka-ace? Paano ka makaka-ace sa exam na yun kung hindi ka naman, importante naman yung ginawa mo this week, hindi naman pwedeng hindi mo gawin kasi importante. So paano ka pa rin makakaroon ng mataas na score, no, sa exams or quizzes? So, initial hack. So, from the word initial, no, from the example, my name is Ephraim. So, yung E doon sa pinakauna sa pangalan ko, yun yung parang initial or beginning ng pangalan ko. So, E. So, basically, ito yung sa mga words, no, example sa maraming words sa ating notes, no, example from lesson 1 to example first sem, so lesson 1 to lesson 5. So sa lesson 1 napakadaming no, mga words na kailangan i-memorize. So paano ko ba yan memorize? So ito yung initial hack, no? Example, yung mga important words or example, enumeration. So, these are the list of
the names. So, di ba? Tapos, magkakaroon ng madaming pangalan yan. So, kuhanin mo lahat yung mga initial or beginning ng letters ng pangalang yun. Tapos, yun lang, kahit yun lang yung isa sa ulo mo muna. No? Yun lang naman. No? Example, mag-search tayo sa ano ba yung magandang pang example. So, okay. Layers of the atmosphere. So, paano ko ba ito? So, example to parang So, i-search natin itong layers of the atmosphere. Layers of the atmosphere. So, sabi dito, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. So, paano ko yung ma-memorize? So very simple lang to pero pwede din magamit itong hack nito kahit madami-dami yan. Pero para may paliwanag kung gusto sa inyo yung technique nito, gagamit lang tayo ng mas simple. So, these are the layers of the atmosphere, no? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. So, sa mga word nito, kukunin ko lang yung mga initial nila. So, T for troposphere, S for stratosphere, M for mesosphere, T for thermosphere, E for exosphere. So, parang T, S, M, T, E. So, yun lang yung memorize ko. Di ba? T, S, M, T, E. O, kahit hindi ko na tignan yan pag nakuha ko na yun. So, T, thermosphere. Tama ba? Oo. Thermosphere. T, S, stratosphere. M, mesosphere. T. Ano ba yung T? So, yung T pala kanina, troposphere, no? Thermos pala, parang nagbaliktad. Pero at least, no, na-memorize ko siya kahit hindi ko na tinitignan yung parang sa letter lang ako nagbase. So, T, M, S, T, E. Troposphere, M for mesosphere, T, M, S, stratosphere, T, thermosphere, and E for exosphere. So, basically, kunin mo lang yung mga initial ng mga words na yun. Pwede mo nang ma-memorize. So, ganun yung lagi kong ginagawa sa mga school, no? Kaya, pag nagpe-prepare na ako para sa exam, madami-dami talagang initial ng letter. So, maabot pa ng 200 na letter. So, ginagawan ko na talaga ng paraan para ma-memorize ko. So, na-memorize ko yun sa 1 hour, di ba? Yung kahit sa initial lang muna, no? Para at least in order yung nasa isip ko. Example, mag-isip tayo ng ibang hindi natin gagamitan ng initial. So, ano ba yung maganda? Hindi natin, tignan natin kung ma-memorize ko agad. So, layers of the earth. So, ito. Layers of the earth. Or, na lang. Okay. Parts of the brain. Parts of the brain na lang. Para medyo, parts of the brain. Ito. Yung parts of the brain. Ito, try natin i-memorize itong parts of the brain. So, dito, sinabi dito is may brainstem, may cerebellum, may occipital lobe, may parietal lobe, frontal lobe, and temporal lobe. So, try mo yung i-memorize ng ganyan lang. Huwag hindi mo kinukuha yung initial nila. Basta memorize nyo lang. Spinal cord, ganun. Diba? Ako na, hindi ko na talaga makukuha agad yung hindi ko agad memorize, no? Yung words, okay, sabi mo nga yung pag binasa mo, may 3 kang na parang nakuha. Diba? Pero for the exam kasi of course we want to ace talaga. So kung ito hindi natin talaga memorize, pag hindi natin kinuha yung initial nila. So maganda kunin mo yung initial. So parang
S for spinal cord, cerebellum, occipital. Kasi pag hindi mo kasi kinukuha yung initial nila, malaki yung chance na makalimutan mo kasi So yung technique ko pala pag sa certain part, example sa isang lesson 1, parang na-memorize ko yung mga letters by looking sa mga objects sa school. Example, yung parang sa yung layers of the atmosphere kanina, di ba? So pinakauna ko T. So nagtitingin ako sa window ng parang naghuhugis T, para doon ko na lang i-base para hindi ko makalimutan yung TSMTE, no? So tingin lang ako sa window, ito pala yung layers of the atmosphere. So nagsisimula sa T for troposphere, M for mesosphere, T for troposphere, TS stratosphere, M mesosphere, TSM, T thermosphere, and A for exosphere. Ganun lang. Ang dali. So try nyo kasi ginagawa ko na din ito, as I said before. Din ako, talagang nakakadami akong sinusulat sa notebook ko na letters. So kala nila cheating answer daw yun, pero actually yung mga initial lang yun para madali ko. Kasi pag hindi ko nilagyan kasi ng initial yung order ng enumeration, example is hindi mo talaga maisa-isa, or magbalbaliktad yun, or malaking chance na madami kang makakalimutan, sa mga enumeration, ganyan. So pwede mo din itong gawin sa lahat, identification, multiple choice, So ilista mo lang din lahat ng mga initial nila, example 20 yung lahat ng word na yun, tapos ilista mo lang lahat yung, tapos kung identification naman, na-memorize mo na lahat yung word, by initial. So kung nakuha mo na lahat, pwede mong lagyan ng mga keyword. So per word, parang para pag may question na mabasa ka, by looking for just a keyword, makukuha mo na yung yung word na hinahanap mo. So ganoon lang, guys. So gamitin nyo na itong hack na to, kasi kung successful kayo, huwag nyo kalimutang mag-comment. Try nyo kasi exam days na din ngayon, kaya alam kong magagamit nyo itong hack na to by initial. So yun lang, guys. So